Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating sinimulan ng ating triduo para sa kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Hilingin natin ang kanyang panalangin upang tayo na patuloy na tinatawag ng Diyos na maging alagad ay patuloy na tumugon sa Kanya. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang na banal na misa, upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan iyong asang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay paglooban mong makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyano sa itinanggap, upang ito'y talaga mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya parang ninga sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan, at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan." Sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin
yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang poon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos, kay Moises ibinilin. Ang kahanga-hangang gaway, nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Nakikinig ako sa iyong mga Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay dito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking amang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Bakit ako? Sa iba na lang. Bakit ako? Sa iba na lang. Ito siguro ang mga kadalasang tugon natin kapag meron sa ating ibinibigay na gawain. May pinagkakatiwala sa ating gawain. Bakit ako? Kasi kaya ganun siguro nagiging katugunan natin ay nakikita kagad natin yung laki ng trabaho, laki ng gawain, yung bigat dito. Tapos pag tinitingnan natin ating mga sarili at makita natin kung ano yung kakayanan natin, ay talagang mapapaton na lamang na tayo na bakit ako? Kaya tendency natin ay ituro na lamang sa iba. Bakit ako? Ba't hindi na lamang yung iba? Mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ng Exodo ay patuloy nating nasubaybayan ang kwento ng buhay ni Moises. Mula nung siya ay lumikas sa Ehipto, dulot ng pagkakasala dahil sa pagtatanggol, dahil sa nagawa niyang kasalanan. Ngayon, habang siya ay nagpapastol ng mga tupa ng kanyang biyanan na si Jethro, sinapad pa sa isang lugar at din napansin niya ang isang nagliliwanag na bagay. Kaya agad-agad ay pinuntahan niya ito. Ang laking gulat niya na nakita niya ay isang maliit na puno na nagliliyab, pero hindi ito natutupok. At dito nagsimula yung pagtawag ng Diyos sa kanya. Tinawag siya ng Diyos at para saan? Upang maging tagapaglaya ng kanyang mga kababayan sa Ehipto. Sabi nga ng Panginoon sa ating unang pagbasa, nadinig ko ang hinaing, ang dasal ng iyong mga kababayan. Kaya ikaw ang isusugo ko para maging tagapagpalaya ng mga Israelita sa pagiging alipin sa Ehipto. At dito natungayan din natin yung bang pagiging hesitant ni Moises.
Dahil alam niya kung ano yung kakayanan niya. Sabi nga niya, parang sa kanyang sarili, siya isang nagpapasol lamang. Hindi pa siya hindi yung kanyang pananalita hindi maayos. Kumbaga marami siyang dahilan na nakikita para sa kanyang sarili para tumanggi siya. Pero sa bandang huli ay sumunod pa rin siya sa Panginoon. Ngayon, sa ating pong ebanghelyo ay ating natunghayan dito, matapos na bigyang babala ng Panginoon ang mga bayan ng Corazin, Bethsaida at Capernaum dahil sa hindi nila pagsampalataya sa Kanya, dahil sa hindi nila pagbabagong buhay, para nag-shift siya ng tono, ng pananalita. Dahil ngayon, sinabi niya na nagpapasalamat ako, Ama, sapagkat ipinahayag mo mga bagay na ito sa mga tao may kalooban ng tulad sa mga bata. Pag sinabing kalooban tulad sa mga bata, isa lamang madalas na tinutukoy dito ng Diyos at ano yun? Ang kababaan ng loob. Ang kababaan ng loob. Mga kapatid, lahat tayo tinatawag ng Diyos para sa isang partikular na gawain, para sa isang partikular na misyon. Kung ano man iyon, depende sa atin iyon, kung ano yung karanasan natin, kung ano yung saan tayo tinatawag ng Panginoon, kung saan tayo dinadala ng Panginoon sa pagkakataong yun. At parahil lang yun nga, ang nagiging initial reaction natin ay, bakit ako? Sa iba na lang. Natural lamang siguro yon dahil nga nakita natin yung kakayanan natin at nakikita natin yung laki ng gawain. Pero sa mga ganung pagkakataon, mga kapatid, kung tayo man ay pinagkatiwalaan na isang gawain, na isang misyon, mari ng Diyos, ng simbahan, ng ating lipunan, sa magandang makita kagad natin dito ay may tiwala sila sa atin. May tiwala sila sa atin. At alam nilang may kakayanan tayo. Hindi man yung kakayanan na talagang kakayanin mo ito mag-isa, kundi kakayanan na magagawa ito dahil tatanggapin mo at the same time, alam mo na hindi ka kikilos na mag-isa. Alam mo na meron kang makakatuwang, alam mo na tutulungan tayo ng Diyos. Alam mong meron tutulong sa iyo, alam mong tutulungan ka ng Diyos. Kung bakit man tayo pinagkakatiwalaan, ay dahil meron silang nakikita sa atin. Marahil, yun yung dapat na makita sa atin. Yun yung dapat makita natin sa ating sarili. Kung ano yung kakayanan at buong kababaang loob na sabihin sa Diyos, Panginoon, sige, tatanggapin ko ito, pero alam ko at alam ninyo ang aking kakayanan, ang aking kahinaan. At ipinagkakatiwala ko sa iyo ang gawaing ito. Ngayon, kung sakaling matapos natin iyon, magampanan natin ito ng maayos, na mayroong mga hirap, may mga pagsubok, pero sa bandang huli, natapos natin. Kasi siguro maganda sabihin din natin na matapos ang gawain, Panginoon, salamat po sa pinagkatiwala niyo sa akin. Kung nung una, nagatubili ako, nag-alinlangan ako, kaya ang tanong ko ay bakit? Ngayon naunawaan ko kung bakit sa akin ito ibinigay. Sapagkat nagtitiwala ka, hindi mo pababayaan ang iyong mga hinirang at iyong tinawag at patuloy mo silang sasamahan, bibigyan ng karunungan, bibigyan ng lakas at mga tao na makakatuwang nila. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ibigay mo sa akin. Amen.
Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mabababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangailangan na may buong pananalig sa kanyang pagmahal na kalinga. Ating itutugon, Amang nasa langit, paspasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan, naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Kunin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay mula sa iyo ang lahat ng ito. Utos ka, Panginoon ko, dagling ka. Mo ang lahat tataligdan ko. Manalangin kay mga kapatido, pangampaghain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa dakilang pagdabos niya sa amin at ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayan at may tampok sa iyong liningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang para at haring lingkod sa iyong kamahalan.
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalakitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo naming Santo Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa na mga apostol, si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin
ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sanlibutan, maawa ka sa amin. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsala mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan na iyong paglilikas sa aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumahay tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.